Nagmamadaling umakyat si Feli sa second floor nang marinig niya ang malalakas sa kalabog at mga nababasag. Anong nangyayari? Humahangos siyang tanong sa isang katulong na nasa tabi ng pinto. Manang, nagwawala na naman po si Sir Dylan. Sagot nito habang bakas sa mukha nito ang takot. Sige, umalis ka na. Ako na ang bahala sa kanya. Wika nito at dahan-dahan na nilapitan si Dylan. Sir Dylan? Sambit niya habang hindi umiimik ang binata. Ayaw niyo po ba sa pagkain na niluto ko? Tanong ni Feli sa binata habang hinawakan niya ang braso nito at inalalayan para makaupo sa sofa. Bata pa lang si Dylan ay nasangkot siya sa isang car accident kasama ang kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad ay nasawi ang mga magulang niya at siya na lang ang natira. Simula noon ay nagbago ang ugali ni Dylan. Lagi itong galit at walang ibang nakakalapit sa kanya kundi si Feli lang. Si Feli ang yaya ni Dylan noong bata pa siya at hanggang ngayon ay ito pa rin ang nag-aalaga sa kanya. Dahil kapag nalaman niyang may ibang katulong na pumapasok sa loob ng kwarto niya, ay sinasaktan niya ito. Palagi ring nagwawala ang binata, kaya walang tumatagal na katulong sa kanya, kundi si Feli lang. Bakit mo hinayaan na pumasok yun dito? Galit yan tanong habang kinakapa ang kanyang tungkod. Nagpatulong lang ako sa kanya, nalinisin itong kwarto mo. Sagot sa kanya ni Feli habang inumpisahan itong pulutin ang mga nababasag na flower vase at mga baso sa sahig. Ilang beses kong sinabi sa'yo na ayaw ko may ibang taong pumapasok sa kwarto ko. Mahirap pang intindihin yun. Napabuntong hininga si Feli habang tinitignan si Dylan. Sir Dylan, tumatanda na ako. Hindi ko na kayang pagsabayin ang lahat ng ginagawa ko sa bahay niyo. Napapitlag si Feli at hindi na tuloy ang sasabihin ng ihampas si Dylan ang kanyang tungkod sa sahig. Gusto mo bang pati ako ay mamatay? Napakunot ang noo ni Feli at napatayo dahil sa narinig niya sa binata. Mamatay, sir? Sir Dylan, wala namang papatay sa'yo rito sa loob ng bahay mo. Hindi umimik si Dylan sa kanya at muli nitong hinampas ang sahig. Sige, huwag ka na magwala. Hindi na kita kukulitin pa. Hindi na ako magdadala ng ibang katulong dito. Pero sana pumayag kang kunin ko ang pamangkin ko para may katuwang ako sa mga gawain dito. Napakunot ang noo ni Dylan dahil sa sinabi ni Feli sa kanya. Iniisip niya na baka isang spy ang pamangkin ni Feli. Pakiramdam kasi ng binata ay may taong laging nakamasid sa kanya. Pero hindi niya naman matatanggihan ng yaya Feli niya dahil alam niya na tumatanda na ito kahit hindi niya ito nakikita. Siguraduhin mo lang na mapagkakatiwalaan siya. Sagot niya dito habang humiga sa kama. Napangiti naman si Feli dahil sa kanyang narinig. Matagal na kasi niyang gustong kunin ang pamangkin niya para matulungan din ito ang kanyang pamilya. Malaki kasi ang sasahurin nito sa pag-aalaga kay Dylan. Tia Feli! Tuwang wika ni Ana nang makita ang tiya niya. Minsan lang kasi ito dumadalo sa kanila dahil sa syudad ito nagtatrabaho. Mabuti at tumating ka na, Ana. Wika ni Feli habang kinuha ni Ana ang kamay niya at nagmano rito. Bakit po, tiya? Ano po bang kailangan niyo sa akin? Ana, pumayag na ang mga magulang mo na sumama ka sa akin. Namilog ang mga mata ni Ana dahil sa narinig niya mula sa kanyang tiya. Po? Ako po? Sasama sa inyo? Hindi makapaniwala niyang tanong dito habang tumango sa kanya ang tiya Feli niya. Anak, sumama ka na sa tiya mo. Napalingon si Ana sa kanyang ina dahil sa sinabi nito. Pero Nay, alam niyo naman po na ayaw ko magtrabaho doon. Mas gusto ko rito sa atin. Ayoko pong malayo sa inyo.
Isa pa, di po ba tiya, masama ang ugali ng Dylan na yun? Inis sa wika ni Ana sa kanyang tiya. Kilala na kasi nito ang amo ng tiya niya. Dahil minsan na siyang dinala nito sa syudad. Mabait naman si Sir Dylan, anak. Ang kailangan lang naman niya ay yung taong iintindi sa kanya. Alam mo naman ang sitwasyon niya. Anak, sumama ka na kay Feli. Di ba gusto mo mag-aral sa susunod na pasukan? Tumango si Ana sa kanyang ina dahil pinag-iipunan niya ang kanyang pag-aaral niya. Pero minsan nagagalaw niya ang kanyang ipon para ibili ng pangkain nila. Mas malaki ang kikitain mo roon, Ana. Hindi katulad sa pagtitinda mo na barya-barya lang. Pagkukumbinsi ng tiya niya. Kaya napaisip ang dalaga. Tama naman ang tiya niya. Pumapayag na po ako. Tuwang-tuwa naman si Feli dahil sa kanyang narinig mula sa dalaga. Mababawasan kasi ang trabaho niya kapag nandoon na si Ana at mapapanatag din ang loob niya dahil mapagkakatiwalaan naman ang pamangkin niya. Sa una ka lang makakaramdam ng lungkot, Ana. Pero alam mo bang kalaunan ay mawawala rin yan. Napatingin si Ana sa tiya Feli niya habang nakasakay sila ng bus. Ganyan din ako noon. Malungkot dahil bata pa ako noong mamasukan ako sa pamilya ni Sir Dylan. Muling wika ni Feli habang nakikinig na lang sa kanya si Ana. Pero alam mo bang sobra ako nagpapasalamat dahil sa kabaitan nila sa akin? Ngiting wika ni Feli. Pero hindi po ba kayo naging malungkot? Si Feli naman ang napatingin kay Ana dahil sa tanong nito sa kanya. Malungkot? Bakit naman ako malulungkot? Dahil buong buhay mo ay ginugol mo na sa kanila. Lalo na kay Dylan, tiya. Wala po ba kayong balak noon na mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya? Curious na tanong ni Ana sa kanyang tiya. Habang tanging ngiti labang ang sagot ni Felix sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas ay narating na nila ang mansyon ng mga Martinez. Alam na ni Ana ang pasikot-sikot sa mansyon dahil 2 beses na itong nakapunta dito. Unang punta niya rito ay yung birthday ni Dylan at pangalawa ay yung burol ng mga magulang nito. Halika na, Ana. Tumango siya sa kanyang tiya at sabay silang pumasok sa loob. Hindi napigilan ni Ana na magtaka na mapansin niya na masyadong tahimik ang mansyon. Iilan lang din ang nakikita niyang katulong. Tia Feli, napalingon si Feli sa kanya nang tawagin niya ito. Bakit, Ana? Bakit po ganito na ang itsura sa mansyon? Bakit madilim? Bakit hindi niyo binubuksan ng mga kortina? Tanong niya dahil iilan lang ang ilaw na nakikita niya. Hindi rin nakakapasok ang liwanag ng araw sa loob dahil hindi binubuksan ang mga bintana at kortina. Ayaw ni Sir Dylan. Alam mo naman na bulag siya. Porket po ba bulag siya, hindi na po pwedeng buksan ang mga kortina at bintana? Napakaama naman po talaga ng ugali niya. Gusto niya bang gawin din niya kayong bulag katulad niya? Mabilis at tinakpan ni Feli ang bibig ni Ana dahil sa kanyang sinabi. Naku, Ana, manahimik ka nga. Baka marinig ka ni Sir Dylan. Napatingin si Ana sa taas kung nasaan ang kwarto ng kanilang amo. Alam mong bulag lang siya, Ana, pero nakakarinig siya. Kaya manahimik ka na lang kung ayaw mong masisante agad. Naku, Ana, pagod na ako maghanap pa ng mga katulong dito. Problemadong wika ni Feli at iniwan si Ana. Maagang nagising si Ana para maglinis sa mansyon. Nagpaalam naman sa kanya ang tiya Feli niya para mamalengke ito. Nang linisin ni Ana ang hagdanan ay nakaninig ito ng kalabog galing sa kwarto ni Dylan. Mabilis naman siyang tumayo para tignan ang binata sa loob. Kabilin-bilinan pa naman sa kanya ng tiya Feli niya na huwag pumasok sa silid ng kanilang amo, pero wala siyang magawa kundi tignan si Dylan sa loob. Sino ka?
Bakas ang gulat sa mukha ni Ana na makita ang binata sa sahig. Dali-dali niya itong nilapitan at hinawakan ng braso nito para tulungan tumayo. Pero mabilis siyang tinulak ni Dylan. Napadaing naman si Ana nang tumama ang kanyang balakang sa gilid ng sofa. Sino ka? Bakit ka pumasok dito? Inis naman na hinawakan ni Ana ang tungkod ni Dylan dahil kanina pa siya pinalo ng binata gamit ito. Bakit ka ba namamalo? Pwede ka naman magtanong sa akin ng hindi nananakit ah. Galit niyang wika dito. Hindi naman makapaniwala si Dylan sa narinig niya mula sa katulong. Buong buhay niya ay ngayon lang may sumagot sa kanya. Alam mo, pasalamat ka nga at pinuntahan kita dito para tulungan ka. Wika ni Ana habang tumayo. Napahawak din siya sa balakang niya dahil kumikirot ito. Sinusumbatan mo ba ako? Madiin na wika ni Dylan habang madilim ang mukha niya. At bakit hindi? Galit na napangisi sa kanya si Dylan habang naiiling ito. Nakalimutan mo yata na yon ang trabaho mo. Malakas siyang sigaw at sinubukan muling hampasin si Ana sa kanyang tungkod. Pero mabilis naman itong naiwasan ni Ana. Hoy! Hindi yun ang trabaho ko. Baka nakalimutan mo rin na hindi ako ang yaya mo. At wag mo siyang hanapin dahil wala siya dito. Bobo! Napaawang ang labi ni Dylan dahil sa narinig niya sa babae. Napapitlag din ito ng malakas na isara ni Ana ang pinto ng kanyang kwarto. Shit! Sino ba siya sa palagay niya? Malakas siyang sigaw at kinapa-kapa ang lamesa. Naghahanap ito ng mga bagay na pwede niyang ibato. Wala pa ba si Tia? Tanong ni Ana sa kasamahan niya. Gabi na kasi at hindi pa dumating ang Tia Feli niya. Wala pa nga eh. Nag-aalala na nga ako. Baka magwawala na naman si Sir Dylan dahil wala pa naghahatid ang pagkain niya. Taka naman na napatingin si Ana dito dahil sa kanyang sinabi. Bakit hindi niyo pa siya binigyan ng pagkain? Taka niyang tanong. Naku Ana, alam mo bang hindi kumakain si Sir Dylan kung hindi si Manang Feli ang naghatid sa kanya ng pagkain? Napatingala si Ana sa kwarto ni Dylan habang hindi maiwasan na magtaka. Saan ka pupunta? Takang tanong ng kanyang kasama nang iwan niya ito. Saan pa ba? E di bigyan ng pagkain ng amo natin. Gulat na napatingin sa kanya ang kasama niya at tangkas siyang pigilan. Pero matigas ang ulo ni Ana at hindi siya nakinig dito. Matapos magluto ni Ana ay dali-dali itong umakyat at tinungo ang kwarto ni Dylan. Dahan-dahan niya itong binuksan at sumilip muna sa loob. Agad naman siyang nakaramdam ng inis nang wala itong makita dahil sobrang dilim sa loob ng kwarto ni Dylan. Kinapa nito ang pader at hinanap ang switch ng ilaw. Muntik naman itong mapasigaw sa gulat na makita si Dylan na nakatayo sa tabi niya. Napapikit si Ana sa kanyang mga mata nang paluin na naman siya ni Dylan sa kanyang tungkod. Tumigil ka nga! Nasasaktan na ako! Inis siyang wika at hinarap ang binata. Inis niya itong hinawakan sa braso at hinila papunta sa kama nito. Bakas sa mukha ni Dylan ang gulat dahil sa ginawa ni Ana sa kanya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Madiin na wika na tanong ni Dylan kay Ana. Ikaw kaya sumagot sa tanong mo na yan? Alam mo, inis na ako din sa tungkod mo na yan. Mas maganda yata na itapon mo na lang yan. Wala namang silbi yan. Hindi mo naman ginagamit. Pinapalo mo lang. Galit na wika ni Ana habang hinarap si Dylan. Muli namang napaawang ang labi ni Dylan dahil sa sinabi sa kanya ni Ana. Isa pa, ano bang ginagawa mo roon sa gilid? Bakit ka ba nakatayo roon na parang estatwa? Tanong niya dito habang hindi ito sumagot at umikting lamang ang panga nito. Ikaw pa ngayon ang galit? Kung gusto mo sanang buksan ang ilaw at hindi mo kaya, bakit hindi mo kami tinawag?
Muling wika ni Ana. Wala akong balak buksan ng ilaw. Singhal sa kanya ni Dylan. At bakit naman wala? Alam mo bang sobrang dilim nitong kwarto mo? Wala akong pakialam dahil wala naman akong nakikita. At kahit buksan ko pa yan, wala pa rin kwenta dahil madilim pa rin. Natigilan si Ana dahil sa sinabi ni Dylan sa kanya. Walang imik na lumabas si Ana sa silid ni Dylan. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng awa kay Dylan. Alam niya rin na bata pa lang ito ay nabulag na ito. Bakit ko ba kasi siya laging inaaway? Hindi niya naman napigilan na pukpukin na mahina ang ulo niya dahil sa katangahan na ginawa niya. Sino ka? Napaayos ang tayo si Ana na makita ang isang magandang babae na nasa harapan niya. Ana po, katulong po dito. Utal at mahina nitong wika. Katulong? Pakas sa mukha ni Kim ang gulat. Napansin niya kasi na galing ito sa loob ng kwarto ng mamangkin niyang si Dylan. Mabilis siyang tinulak si Ana at inilapit sa pinto ang kanyang tenga. Pinapakinggan niya kung nagwawala ba si Dylan sa loob. Pero hindi siya makapaniwala na kahit anong ingay ay wala siyang naririnig mula sa loob ng kwarto. Sabihin mo, diyan ka ba talaga galing? Tanong niya kay Ana habang hinawakan nito ang kanyang braso. Tumango naman si Ana sa kanya habang bakas sa kanyang muka ang pagtataka dahil sa kinikilos ng babaeng kanyang kaharap. Kung ganun, pinapayagan ka ni Dylan na pumasok sa loob? Muling tanong nito habang tumango muli si Ana. Hindi naman maitago ni Kim ang tuwa dahil sa kanyang nalaman mula sa katulong na nakausap niya, kaya agad siyang pumasok sa kwarto ni Dylan. Dylan? Sambit niya habang nilingon ni Dylan ang pinanggagalingan ng kanyang boses. Bakit ka narito? Madiin niyang tanong dito. Ayaw mo bang dalawin kita? Hilaw na napangisi si Dylan dahil sa narinig niya mula sa tita Kim niya. Dylan, kailangan ka na ng kumpanya. Kumunot ang kanyang noo dahil sa narinig niya mula rito. Yan na naman ba ang dahilan kung bakit ka napadpad dito? Singhal ni Dylan sa tita niya. Bakit ba kasi ayaw mong pumunta roon? Wala ka namang kailangang ipag-alala dahil kasama mo ko. Malakas na hinampas si Dylan ang kanyang tungkod sa sahig kaya napapidlag si Kim. Umalis ka na! Malakas niyang sigaw. Pero parang walang naririnig si Kim at patuloy pa rin niyang kinukumbinsi ang pamangkin niya na sumama sa kanya sa kanilang kumpanya. Ano ba? Hindi mo ba siya naririnig? Malakas sa sigaw ni Ana at tinulak si Kim. Na makita niya kasi ito na pumasok sa kwarto ni Dylan ay napagpasyahan niya na hindi umalis at nakinig sa usapan nila. Sino ka? Para gawin sa akin to. Hindi mo ba ako nakikilala ha? Galit na sigaw ni Kim. Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi mo ba nadidinig ang sinasabi ni Sir sa'yo? Gusto mo bang ulitin ko pa? Ang sabi niya, enough! Malakas sa sigaw ni Dylan, kaya napatigil si Ana. Get out! Muling sigaw niya, kaya napakamot si Ana sa ulo niya. Ikaw na nga tong tinutulungan ko. Ikaw pa tong galit sa akin. Maktol na wika ni Ana at lalabas sa sana pero muling nagsalita si Dylan. Hindi ikaw ang pinapalabas ko. Gulat naman na napatingin si Kim kay Dylan dahil sa sinabi nito. Lumabas ka na raw. Inis naman na lumabas si Kim dahil sa ginawa ni Ana sa kanya. Sino ba yun? Bakit hindi mo siya pinapalo? Bakit ako? Pwede ba manahimik ka? Alam mo, kanina pa ako naiingayin sa'yo. Napabuntong hininga naman si Ana at umupo sa sofa. Bakit hindi ka pa kumakain? Hindi mo ba alam na malalim na ang gabi? Paano ko malalaman? Alam mo naman na palaging madilim ang nakikita ko. Hindi napigilan ni Ana na mapatiti kay Dylan dahil sa kanyang sinabi.
Huwag ka na nga lang mag-emote dyan. Wika nito at tinungo ang lamesa. Halika. Hinawakan niya ang kamay ni Dylan at inalalayan itong tumayo. Ano bang gagawin mo? Kunat nitong tanong. Ano pa ba? E di subuan ka. Namilog ang mga mata ni Dylan dahil sa sinabi ni Ana. Akmang magsasalita pa sana siya, pero mabilis sa pinasok ni Ana ang hawak niyang kutsara na may lamang pagkain sa bibig ni Dylan. Damn! Ano ba sa tingi... Muling natigil na si Dylan na muli siyang sinubuan ni Ana. Alam mo, bilisan mo na lang kayang nguyain niyang pagkain mo. Huwag ka kasing puro daldal. Wika ni Ana habang tulala si Dylan. Oh, di ba ang bilis lang? Tuwang wika ni Ana na makita niyang naubos na ang pagkain ni Dylan. Maya-maya ay papaliguan na kita para presko ang pakiramdam mo kapag natutulo. No! Malakas na sigaw ni Dylan. Napapikit naman si Ana sa kanyang muka dahil naiingayin ito sa kasisigaw ni Dylan. Alam mo, wala naman mali siya sa akin yun. Isa pa, hindi ko naman sinabing maghubad ka lahat. Pervert! Pwede ba lumabas ka na? Pumasangot naman ang mukha ni Ana habang kinuha ang pinagkainan ni Dylan. Huwag mo akong tawagin kung magpapatulong ka ha. Sigaw niya habang malakas na sinara ang pinto. Napakuyom naman ng kamao si Dylan dahil sa ginawa ni Ana sa kanya. Hindi niya din maiwasan na mag-init ang kanyang muka dahil naalala niya ang sinabi ni Ana sa kanya. Ana? Gulat na napatingin si Feli sa hawak ni Ana na tray. Saan ka galing? Tanong nito habang nilagay ni Ana ang mga plato sa lababo. Saan pa nga ba? E di kay Sir Dylan. Baliwala niyang wika. Nagulat naman si Feli dahil sa sinabi sa kanya ni Ana. Huwag mo akong biruin ng ganyan, Ana. Tia, hindi kita binibiro. Ang tagal niyo po kasing bumalik. Kaya ako na ang nagluto at nagpakain sa kanya. Kinain niya? Oo naman. Sinubuan ko pa nga eh. Natatawa niyang wika habang hindi pa rin makapaniwala si Felix sa kanyang narinig mula sa kanyang pamangkin. Nandito ka na naman? Napatitig si Ana kay Dylan. Dahan-dahan kasi niyang binuksan ng pinto dahil akala niya ay tulog pa ito. Bakit mo alam na ako to? Tanong ni Ana sa kanya habang nilapitan niya ang binata. Kilala ko ang amoy mo. Napahagikik naman ng tawa si Ana dahil sa kanyang naninig mula kay Dylan. Naamoy mo ko? May lahing aso ka pala. Natatawa nitong wika habang hindi na maipinta ang mukha ni Dylan sa galit. Halika nga. Mabilis niyang pinaupo si Dylan sa wheelchair na dala niya. Hoy, ano tong ginagawa mo? Saan mo ko dadalhin? Sigaw sa kanya ni Dylan. Pero parang walang naririnig si Ana at tuloy-tuloy pa rin itong nagtulak papunta sa elevator ng bahay ni Dylan. Anong nararamdaman mo? Tuwa niyang tanong sa binata. Hindi naman umimik si Dylan ay pinapakiramdaman lang ang paligid at ang pinakinggan ng ingay sa labas. Bakit mo ko dinala rito? Baka sa boses niya ang galit dahil sa ginawa ni Ana. Hindi niya akalain na kaya itong gawin ni Ana sa kanya. Bakit? Anong masama? Alam mo, kahit pa hindi ka nakakakita, hindi mo naman dapat kinukulong ang sarili mo sa loob ng silid na yun. Hindi umimik si Dylan dahil alam niya na tama ang sinabi ni Ana sa kanya. Alam ko na nahihirapan ka dahil sa sitwasyon mo. Pero sir, huwag mong hayaan ang sarili mo na makulong sa kadiliman. Marami ka pang pwedeng gawin, kahit pa sa kalagayan mong yan. Naiiling si Dylan at napakuyom ito sa kanyang kamao dahil sa narinig niya mula kay Ana. Alam mo? Bakit? Ikaw ba ang nasa kalagayan ko? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ganyan din ba sasabihin mo? Galit na wika ni Dylan habang hindi nakaimik si Ana sa kanya.
Kung mananatili ka lang doon sa madilim na silid na yon, sa tingin mo ba, makikita mo ang mga tao nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo? Napangisi si Dylan dahil sa sinabi sa kanya ni Ana. Nagpapatawa ka ba? Nagmamahal? Kanino? Sa akin? Hindi mo ba alam na lahat ng tao sa paligid ko ay walang pakialam sa akin at lalo na sa nararamdaman ko? Kaya lang naman kayo na riyan dahil binabayaran ko kayo at kasama ka na roon. Kaya wag na wag kang umasta na parang alam mo ng lahat. Galit na wika ni Dylan habang hindi napigilan ni Ana na mapaluha. Ibalik mo na ako kung ayaw mong mawala ng trabaho. Madiin niyang wika. Pinunasan naman ni Ana ang mga luha sa kanyang mga mata at hinawakan ang wheelchair ni Dylan. Sinanyasan niya ang driver ng taxi at tinulungan siyang buhatin si Dylan. Teka, anong nangyayari? Bakit niyo ko binuhat? Sigaw ni Dylan habang pinasok siya ng driver sa loob ng taxi. Huwag kang maingay! Singhal ni Ana sa kanya habang inayos niya ang upo ni Dylan. Alam mo bang pwede kitang idemanda na sa ginawa mong pagkitap sa akin? Biglang humagalpak ng tawa si Ana dahil sa nanidig niya mula kay Dylan. Sino ba kasi ang nagsabi sa'yo na kikidnapin kita? Alam mo sir, ipapasya lang naman kita. Natatawang wika sa kanya ni Ana habang umikting na ang panga ni Dylan dahil sa galit na nararamdaman niya kay Ana. Para sa kanya, isang mapangahas si Ana. Nang makababa sila sa taxi ay pinaupo ni Ana si Dylan sa buhangin. Pinili niya kasi itong dalhin sa isang beach resort na malapit lang sa mansyon ni Dylan. Mas maganda ang simoy ng hangin dito kaysa roon sa mansyon mo. Ngiting wika ni Ana habang kinuha niya ang hinanda niyang pagkain. Alam mo, kahit hindi ka nakakakita, nakakaramdam ka naman di ba? Muling wika niya habang hindi umiimik si Dylan. Mas maganda naman dito kasi wala kang ingay na maririnig. Napalingon si Dylan sa kanya. Hindi mo ba alam na mas maganda sa loob ng kwarto ko dahil hindi ko naririnig ang ingay mo? Napangiti si Ana dahil sa sinabi ni Dylan. Kahit kasi ano ang sasabihin niya, sinusungitan pa rin siya ng binata. Sa tingin mo ba, hindi ako papasok doon para kausapin ka? Natatawang wika niya habang nagsalubong na ang noon Dylan. Napaisip naman ni Ana na manahimik at hayaan na lang si Dylan na namnamin ang hangin mula sa dagat. Maganda rin kasi pakinggan ang ingay ng hampas ng alon. Anong nangyari? Takang napatingin si Ana kay Dylan dahil sa tanong nito sa kanya. Bakit? May nangyari ba? Piloso po nitong sagot, kaya napatahimik si Dylan. Ang ibig ko sabihin, bakit hindi ka na nagsasalita? Namilog ang mga mata ni Ana at napatitig kay Dylan. Ayos ka lang ba? Sa tingin mo ba hindi ako maayos? Sa tingin ko hindi. Naku, bakit ba kasi hindi ko naitanong kay Tia Feli kung anong gamot mo? Lalong napakunot ang noo ng binata. Dahil sa narinig niya mula kay Ana. Anong gamot? Ewan ko. Hindi ko naman alam kung ano ang gamot mo. Kumain ka na nga lang. Baka epekto yan dahil lagi ka nalilipasan ng gutom. Dapat kasi kumain ka sa tamang oras. Pero alam mo, huwag ka na mag-alala. Dahil simula ngayon, ako na ang bahala. Lihim na napangiti si Dylan dahil sa sinabi ni Ana. Hindi niya akalain na ganito ito kadaldal at katigas ng ulo. Isa pang ikinatuwa niya dahil hindi nagpapakita si Ana ng takot sa kanya. Hindi katulad sa ibang katulong na takot siyang kausapin. Ano bang hinihintay mo? Nga! Hindi ako bata para subuan mo. Huwag ka nang umangal. Dahil para sa akin, baby kita at ako ang yaya mo. Natigilan muli si Dylan dahil sa sinabi ni Ana.
Yaya? Oo, at ako na mismo ang nag-promote sa sarili ko. Hindi napigilan ni Dylan ang mapangiti dahil sa sinabi ni Ana. Huwag mo nga akong pagtawanan. Basta, simula ngayon, ako na ang yaya mo. Napansin ni Ana na mahimbing ang tulog ni Dylan habang nakaunan ito sa kanyang hita. Hindi niya napigilan ang sarili na titigan ang binata. Hindi niya rin maipagkaila sa sarili na lihim siyang nagka-crush sa binata. Sumapit ang gabi, kaya ginising ni Ana si Dylan. Baka kasi nag-aalala na nga ang Tia Feli niya dahil hindi pa sila bumabalik. Sir, kumising ka na. Kailangan na nating umuwi. Wika nito habang nagmulat ng mga mata si Dylan. Napansin ni Ana na tumitik ito sa kanya, kaya tinitigan niya rin ang binata. Alam niya naman kasi na hindi ito nakakakita. Hindi mo ba ako naririnig? Ang sabi ko, umuwi na tayo. Mukhang nagustuhan mo na yata ang humiga sa hita ko, ah. Mabilis na tumayo si Dylan dahil sa sinabi ni Ana at malakas muling napapahalakhak si Ana nang mapansin na namumula ang tenga ng binata. Hindi maintindihan ni Dylan ang sarili dahil laging pumapasok sa isip niya si Ana. Hindi mawala-wala sa isip niya ang maingay nitong boses. Saan ka galing? Nagulat si Dylan na maninig niya ang boses ng tito niya. Nandito ka pala. Baliwala niyang wika habang kinakapa ang kama. Kanina pa. Dinalhan pala kita ng paborito mo. Napangiti si Dylan dahil sa narinig niya mula rito. Mula noong bata pa siya ay ito na ang laging nasa tabi niya. Minsan mas inisip pa nga niya na parang ito pa ang totoong niyang pamilya kaysa sa tita niya. Kapag pumupunta kasi ito sa bahay ay lagi mukhang bibig ang kumpanya at hindi man lang siya magawang kamustahin, kaya mas lalo pang lumakas ang hinala niya na ito ang may pakana sa pagka-aksidente nila noon. Himala at lumabas ka. Lihim na napangiti si Dylan habang naiiling. Hindi ko rin akalain na lalabas ako sa silid na ito. Sino ba yung kasama mo? Mukhang malapit siya sa'yo. Hindi siya malapit sa akin. Masyado lang matigas ang ulo ng katulong na yun. Si Sandro naman ay napangiti dahil sa narinig niya mula kay Dylan. Paano? Mauna na muna ako. Alam mo na, baka hinahanap na ako sa bahay. Under ka pa rin ba niya? Natatawa niyang tanong dito habang umitiri sa kanya ang tito Sandro niya. Alam mo naman mula pa noon. Nagtatawa na silang dalawa at maya-maya pa ay lumabas na si Sandro. Kamusta? Gulat na nalingon ni Ana ang taong nasa likuran niya. Ako pala yung tito ni Sandro. Ngiting wika nito habang umingiti sa kanya si Ana. Pansin kasi nito na mukhang mabait ang tito ng amo niya. Bago ka lang ba rito? Tanong ni Sandro at agad naman na tumango si Ana sa kanya. Sana pagtiisan mo ang ugali ng pamangkin ko. Alam mo, mabait naman niya si Dylan. Kaya lang mainitin ang ulo ng batang yan dahil sa pinagdaanan niya ngayon. Hindi na po ba siya makakakita pang muli? Tanong ni Ana na ikinagulat ni Sandro. Hindi niya kasi inakala na itatanong ito ni Ana sa kanya. Ang sabi ng doktor, kusa daw babalik ang paningin niya. Pero nawawalan na kami ng pag-asa dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nangyayari yun. Pero sir, mayaman naman po kayo. Bakit po hindi niyo siya pinooperahan? Siya ang hayaw. Siguro, yun na rin ang gusto niya. Hindi mapigilan ni Ana ang makaramdam ng lungkot dahil sa kanyang narinig. Nako, Sir Sandro, nandito po pala kayo. Kanina pa nga ako rito, Feli. Hinintay ko lang na dumating si Dylan. Nako, pasensya na po kayo kung naghintay kayo na matagal, sir. Umalis po kasi ako kanina kaya hindi ko nasabi sa iyo. Ayos lang yun. Ang mahalaga ay lumabas na siya sa kwarto na yun. Wika ni Sandro habang tumitingin sa taas.
Ikaw, halika nga rito. Hinawakan ni Feli ang braso ni Ana na makitang nakaalis na si Sandro. Bakit ba, Tia? Anong bakit? Alam mo bang muntik na akong atakihin kanina nang malaman kong dinala mo sa labas si Sir Dylan? Bakit naman kaya atakihin, Tia? Pinasya. Nako, manahimik kang ang bata ka. Ano? Paano ka na ngayon? Alam mo naman na tuwang-tuwa sana yung nanay mo na nandito ka. Tapos sinayang mo lang. Tulala namang nakatitig si Ana sa Tia Feli niya dahil sa sinabi nito. Bakit? Saan po ba ako pupunta? Si Feli naman ang nagulat dahil sa sagot ni Ana sa kanya. Anong saan pupunta? Teka, hindi ka ba pinalay si Sir? Malakas na tumawa si Ana dahil sa naninig mula sa tiya niya. Bakit yun naman gagawin yung Tia? Nako, mukhang tumatanda ka na talaga. Pwede ba? Relax ka lang. Wika ng dalaga habang iniwan ang Tia Feli niya. Bakas naman sa mukha ni Feli ang pagtataka dahil hindi man lang pinalay si Dylan ang pamangkin niya. Kabadong-kabado si Feli nang pumasok ito sa silid ni Dylan. Alam niya kasi na magagalit ito dahil sa ginawa ni Ana. Nandito na po yung pagkain mo, sir. Wika niya habang nilagay sa lamesa ang tray na may laman ng pagkain. Hindi naman umimik si Dylan at nakatayo lang ito malapit sa bintana. Nasaan siya? Siya? Takang tanong ni Feli dahil hindi niya alam kung sino ang hinahanap ng binata. Yung katulong. Si Ana? Napaisip naman si Dylan kung Ana ba talaga ang pangalan ng maingay na katulong na yun. Sir, sana po pagpasensyahan mo na si Ana. Masyado lang po siyang bata. Kaya ganoon po siya umasta. Wala naman akong balak tatanggalin siya. Totoo ba yung sinabi mo, sir? Oo. Kaya ako lang naman siya hinanap dahil ang sabi niya, siya na ang bagong yaya ko. Lihim na napangiti si Feli sa naninig mula sa amo. Matagal na kasi niyang pangarap na sana pumayag ito na may papalit sa kanya. Minsan kasi ay kailangan niya magpahinga. Pumapayag po ba kayo, sir? Manang, medyo tumatanda ka na po kasi. Kaya naiintindihan ko po kayo kung minsan kailangan yung magbakasyon muna. Ngiting wika ni Dylan habang hindi naman maitago ni Feli ang saya na nararamdaman niya. Ana! Tuwang tawag niya kay Ana nang makababa siya galing sa silid ni Dylan. Bakit, Tia? Nako, Ana, pumayag na si Sir Dylan na magbakasyon ako. Po? Tapos, paano po ako rito, Tia? Naku naman, alam ko naman na kaya mo na siyang alagaan, Ana. Kaya mo pala ako dinala rito, Tia. Kasi, iiwan mo ako rito. Pumayag ka na, Ana. Alam mo naman na ilang taon na rin ako nagtatrabaho rito, diba? Sige na nga po. Basta pagkatapos ng bakasyon nyo, bumalik agad kayo rito. Oo naman, at sana naman wag mong dalhin kung saan-saan si Sir Dylan. Huwag po kayo mag-alala, Tia. Ako na po ang bahala sa kanya. Hoy! Gulat na napalingon sa pinto si Dylan dahil sa malakas sa pagsigaw sa kanya ni Ana. Kung makatingin ka sa akin, kala mo naman nakikita mo ko. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Dylan kay Ana dahil sa sinabi nito sa kanya. May lahi ka bang pusa? Napangiti si Ana dahil sa sinabi ni Dylan. Bakit alam mo? Dahil para kang pusa na basta na sumulpot sa pinto. Kasi nga, pusa nga ako. Meow! Napapailing ang binata dahil sa inastan ni Ana. Bakit ka ba narito? Hindi pa naman oras sa pagkain ko. Namiss kita, kaya ako nandito. Nag-init naman ang tenga ni Dylan dahil sa sinabi ni Ana sa kanya. Huy! Malakas sa sigaw ni Ana habang natatawa. Naniniwala ka naman. Hindi ako ganun katanga. Sus! Alam ko naman na naniniwala ka.
Pinili na lang ni Dylan ang manahimik dahil alam niya na hindi siya titigilan ni Ana. Bakit hindi mo inubos ang pagkain mo? Nilingon siya ni Ana dahil napansin nito na konti lang ang nababawas sa pagkain ni Dylan. Busog pa ako. Kumunot ang noo ni Ana at kinuha ang plato ni Dylan. Bakit di mo kaagad sinabi? Wika ni Ana habang umupo sa sofa at kinain ang tirang pagkain ni Dylan. Anong ginagawa mo? Takang tanong ni Dylan nang mapansin na iba ang boses ni Ana. Kumakain. Bakit? Anong bakit? Ano bang kinakain mo? Ano pa ba? E di yung tira mo. Namilog ang mga mata ni Dylan dahil sa sinabi sa kanya ni Ana. Kinain mo? Hindi makapaniwala na tanong nito sa dalaga. Oo naman. Bakit mo ba tinatanong? Ang sarap kayo ng pagkain mo. Hindi pa rin makapaniwala si Dylan at pinoproseso sa isip niya ang sinabi ni Ana sa kanya. Simula noong bata pa lang siya ay alam niyang walang katulong na kumakain sa tira niyang pagkain. Kahit si Feli ay hindi niya kinakain ng mga tirang pagkain ni Dylan. Ayaw mo na rin ba sa gatas mo? Tanong ni Ana habang itinuro ang gatas sa lamesa. Mukhang nakalimutan ng dalaga na hindi nakakakita ang amo niya. Bakit ba kasi ako lagi pinapainom ng gatas? Ano bang tingin niyo sa akin? Bata? Hayaan mo na. Sila lang naman ang bumibili sa iyo niyan. Isa pa, marami ka naman pera. Kaya kung ayaw mo, ako na lang iinom lagi ng gatas mo. Anong ikaw? Malaki naman ang sahod mo dito. Bakit hindi ka bumili? Bakit ako pa ang bibili? May gatas ka naman. Wika ni Ana habang tumayo at kinuha ang tray. Siyan ka muna. Muna? Oo, dahil babalikan kita mamaya. Huwag ka munang pumasok dito. Dahil matutulog ako. Ka ba? Ano? Hindi ka ba nagsasawang matulog? Kung gusto mo, mamasyal na lang tayo. Mamasyal? Seryoso ka ba? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro? Bawasan mo kasi to. Wika ni Ana habang dinukot ang ATM card na binigay ni Sandro sa kanya. Ano ba yan? Ito, hawakan mo. Inabot ni Ana ang ATM card kay Dylan at kinapaka pa naman ito ng binata. Saan galing to? Sa tito mo. Gagamitin ko raw kapag kailangan. Bali wala niya sagot kay Dylan. Sa tingin mo, kailangan ko to? Oo. Kaya nga tayo lalabas muna. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo, sasama ako sa'yo? Oo naman. Bakit naman hindi? Alam mo, para mabawasan natin to, kailangan natin lumabas. Huwag mong sabihin na ayaw mo dahil isasama pa rin kita. Wika ni Ana at isinara ang pinto. Napatulala si Dylan dahil sa naninig niya sa babae. Ang akala niya rin ay susubuan siya kanina ni Ana nang tanungin siya tungkol sa kanyang pagkain. Hindi niya akalain na ito ang kakain na pagkain na tira niya. Sir! Halos mabingi si Dylan sa lakas sa sigaw ni Ana sa kanya mula sa pinto. Damn! Ano bang problema mo? Anong problema? Walang problema. Kaya bilisan mo na at aalis na tayo. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko nga sumama sa'yo. Asik ni Dylan pero mabilis siyang hinila ni Ana palabas. Nasaan ba tayo? Tanong ni Dylan dahil naririnig niya ang ingay ng mga tao sa kanyang paligid. Huwag kang maingay. Nasa mall tayo. Ngiting wika ni Ana. Kampante naman ito na hindi sila maliligaw ni Dylan dahil kasama nila ang dalawang security guard at ang driver ni Dylan. Ano bang ginagawa natin dito? Masamang tinignan ni Ana si Dylan dahil sa tanong nito sa kanya. Hindi niya rin maiwasan na makaramdam ng inis sa binata dahil panira ito ng moment niya. Ngayon pa lang kasi siya nakapasok sa ganitong kalaking mall. Umayos ka nga.
Huwag kang tanong ng tanong. Asar na wika ni Ana habang inayos ang sunglasses si Dylan. Umuwi na tayo. Ayoko sa maingay na lugar. Mahinahon na wika ni Dylan kay Ana, kaya napatitig ang dalaga sa kanya. Nakaramdam naman ito ng guilt dahil sa ginawa niya sa binata. Ang totoo, siya lang naman ang may gusto na pumunta ng mall, kaya tinawag niya ang isang bodyguard na kasama nila. Nakahinga na maluwag si Dylan na makapasok siya sa loob ng kotse. Mula noon ay ayaw na niya ang pumunta sa mga mataong lugar. Ayaw niya makarinig na sobrang ingay. Bakit dyan kayo dumaan? Kaya si Dylan ay nagulat sa sinabi ni Ana. Akala ko uuwi na tayo. Wika ng driver habang bumusangot naman ang mukha ni Ana. Ayaw pa ni Dylan umuwi. Magsasalita na sana si Dylan pero mabilis sa tinakpan ni Ana ang kanyang bibig. Pupunta tayo sa probinsya namin. Namilog ang mga mata ni Dylan dahil sa sinabi sa kanya ni Ana. Mabilis niyang tinanggal ang kamay nito na nasa bibig niya. Anong gagawin natin doon? Mamamasyal. Ayaw mo sa mall na malapit sa inyo. Kaya sa amin na lang. Ngiting wika ni Ana. Hindi naman nakaalma si Dylan sa kanya dahil alam niya na hindi ito makikinig at hindi na siya susundin ng dalaga. Halika na! Inalalayan niyang bumaba ng kotse si Dylan at sinabihan ang mga kasama nila na mamasyal muna. Ayaw kasi ni Ana na isama ang mga ito sa loob ng bahay niya. Ang gusto niya lang na dalhin doon ay si Dylan. Hoy Ana! Napalingon si Ana sa isa sa kapitbahay nila habang hawak niya pa rin sa kamay si Dylan. Sino siya? Tanong ni Tess sa kanya. Malawak naman nung umiti si Ana sa kanya at inakbayan si Dylan. Bahagya naman na nagulat ang binata dahil sa ginawa ni Ana sa kanya. Boyfriend ko! Napaubo si Dylan dahil sa kanyang narinig mula kay Ana. Ano? Nagpapatawa ka yata? Ang pogi niyan. Tapos, magiging boyfriend mo? Natatawang wika ni Tess kay Ana. Mabilis naman hinawakan ni Dylan sa bewang si Ana at hinalikan ito sa labi. Napaawang ang bibig ni Ana dahil sa ginawa ni Dylan sa kanya. Hindi nagsisinungaling ang mahal ko. Si Ana naman ang nabilaukan dahil sa sinabi ni Dylan. Nang makaalis ang kapitbahay ni Ana, ay asar na asar ang dalaga na tinignan si Dylan. Natahimik ka? Natatawang tanong ni Dylan kay Ana. Bakit mo ginawa yun? Ang alin? Bakit mo sinakyan yung sinabi ko? Bakit? Baka kasi mapahiya ka. Natatawang wika ng binata habang inis niyang hinila si Dylan papasok sa loob ng kanilang bahay. Anak, bakit mo dinala dito ang boss mo? Hindi mapakali ang nanay ni Ana na makita niya si Dylan. Ayaw niya kasi pumunta sa mall, kaya dito ko na lang siya dinala. Bali walang wika ni Ana habang ang kanyang ina ang nahihiya sa kanyang ginawa. Samantala, nag-e-enjoy naman si Dylan sa bahay ni Ana. Lalo na at asikasong-asikaso ito sa mga kapatid ni Ana at ng kanyang ina. Nasaan na sila? Nasa loob ng bahay ng bagong katulong, boss. Ang hindi alam ng dalawa ay may taong nakabantay sa bawat galaw nila at nire-report niya ito sa taong nagnanais na mawala na si Dylan. Nang sumapit ang gabi ay nagpaalam na si Ana sa mga magulang at kapatid niya. Kailangan na kasi niyang iuwi si Dylan lalo at gabi na. Ang tahimik mo yata. Tanong sa kanya ni Dylan habang binabaybay nila ang daan patungo sa syudad. Kung maingay naman ako, magagalit ka. Kung tatahimik ako, nagtatanong ka rin. Kumain na lang kaya tayo? Pinigilan ni Dylan na mapahalakhak dahil sa sinabi ni Ana. Ang akala niya kasi ay seryoso ito. Pwede bang sa bahay na lang tayo kumain? Isa pa, di ba kakatapos lang natin kumain sa inyo? Takang tanong ni Dylan sa kanya
Dahil bago sila umalis ay pinakain muna sila ng mga magulang ni Ana. Ay, sige na nga. Yamot na wika ng dalaga, kaya naiiling si Dylan. Nagtaka si Dylan nang bigla na lang pinahinto ni Ana ang kotse. Nang makahinto naman ito ay mabilis na bumaba si Ana. Anong nangyayari? Tanong ni Dylan, pero walang sumagot sa kanya. Takot kasi sila na kausapin si Dylan. Hawakan mo ko. Tuwang wika ni Ana habang kinuha nito ang kamay ni Dylan. Ano ba to? Aso, ano pa ba? Bakit mo kinuha? Kawawa, kasi nasa daan, walang kasama. Kaya, dalhin na lang natin. Bali walang wika ni Ana at sinabihan na niya ang driver na umalis na sila. Sa paglipas sa mga araw, ay nakasanayan na rin ni Dylan ng aso na alaga ni Ana. Dahil kapag pupunta si Ana sa kwarto niya, ay kasama niya ito. Kaya minsan, nilalaro rin ito ni Dylan. Hindi ba masarap yung luto ko? Tanong ni Ana sa malungkot na boses. Napapansin niya kasi na hindi inuubos si Dylan ang pagkain nito. Inis naman na tinignan ni Ana si Dylan dahil tumango ito. Kung ganon, huwag mo na lang kainin lahat. Bahala ka sa buhay mo. Inis itong wika at kinain yung pagkain. Dapat pala ibadala yung tagaluto mo. Ayoko. Ayaw mo. Tapos hindi mo naman inuubos. Ako tuloy ang taga-ubos. Nagkibit palikat si Dylan at patuloy nang hinaplos ang aso nila. Sa pagdaan ng mga araw, ay nakasanayan na ni Dylan ang lumabas at makipaglaro sa aso nila. Nasasanay na rin ito sa presensya ni Ana sa kanyang tabi. May tanong pala ako sa'yo. Natigilan si Dylan at nilingon niya si Ana. Ano yun? Bakit minsan ka lang nila dinadalaw? Busy siguro. Isa pa, hindi ko naman sila kailangan. Pero pamilya mo pa rin sila. Hilaw nang umisi si Dylan dahil sa kanyang narinig. Hindi kami katulad sa pamilya nyo. Iba kaming mayayaman. Hindi maiwasan ni Ana na masaktan dahil sa sinabi ni Dylan. I mean, iba kami. Ulit tawi ka ni Dylan dahil napansin nito na hindi umiimik si Ana. Pero alam mo, kahit mahirap kami, masaya naman kami. Alam ko naman na malungkot ang buhay ko. Kahit nabibili ko ang lahat ng gusto ko. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Paliwanag ni Ana. Pero si Dylan naman ang tumahimik. Wala ka bang balak mag-asawa? Biglang napaubo si Dylan dahil sa tanong ni Ana sa kanya. Bakit ba yan yung tanong mo? Bakit hindi? Di ba sabi mo, malungkot ang buhay mo? Kaya dapat maghanap ka ng asawa mo. Tapos mag-anak kayo para sumaya ka. Tuwang wika ni Ana. Sa tingin mo ba, sasaya ako kapag meron ako nun? Oo naman. Fine, pakasalan mo ko. Mabilis sa hinampas ni Ana si Dylan sa ulo nito dahil sa sinabi ng binata. Baliw ka ba? Singhal niya dito at iniwan ito. Mukhang nagkakatuwaan kayo Napangiti si Dylan na marinig niya ang boses si Sandro. Masaya akong makitang lumalabas ka na. Masyado nang boring sa loob. Sagot ni Dylan habang hinahaplos ang aso na nasarapan niya. Saan galing yan? Takang tanong ni Sandro habang nakatingin sa aso. Akala ko ba ayaw mo sa mga hayop? Dati, mabuti at napasyal ka rito. Tinakasan ko na naman ang tita mo. Napahalakhak si Dylan dahil sa narinig niya mula kay Sandro. Simula kasi bata pa siya ay under na ito ng tita niya. Sinabihan na kitang iwanan mo na yun. Biro nitong wika sa kanyang tito. Gusto mo ba talagang patayin ako noon? Muli silang nagtawanan dahil sa sinabi ni Sandro. Masaya namang nakatanaw si Ana kay Dylan. Gusto niya kasi na makita itong nakangiti lagi.
Ang totoo ay nalulungkot ito kapag nakikita niya malungkot si Dylan. Naawa siya sa amo at gusto niyang pasayahin lagi ito. Kaya kahit wala siya sa mood, makipagbangayan dito ay ginagawa niya ang lahat. Crush mo na siguro si Sir, no? Napapitlag si Ana nang marinig ang isang boses sa likuran niya. Mabilis niya naman na nilingon ng kasama niya at inilapan. Crush ka riyan. Bakit po siya sinisilip? Anong masama? Alam mo naman na ako ang yaya niya, kaya dapat lang na nakabantay ako lagi sa kanya. Sus, hindi mo naman siya dapat bantayan, lalo na at kasama niya si Sir Sandro, dahil walang masamang mangyayari sa kanya. Napalingon muli sa kanya si Ana dahil sa kanya sinabi, alam mo bang, parang anak na ang turing ni Sir Sandro kay Sir Dylan? Lagi kaya yung nakabantay kay Sir. At kahit lagi siya pinapagalitin ni Ma'am Kim, ay binabaliwala lang niya ito. Napatango si Ana at tinignan si Sandro. Tama rin naman ang kasama niya. Mukhang mabait ito. At bukod sa kanya, si Sandro lang ang nakakapagpangiti kay Dylan. Ang tahimik mo naman. Napatingin si Ana kay Dylan dahil sa kanyang tanong. Wala lang ako sa mood. Wika niya at nilagay ang pagkain ni Dylan sa mesa. May problema ba? Taka nitong tanong dahil hindi ito sanay na tahimik ang dalaga. Max! Malakas sa sigaw ni Ana nang makitang pumatong ang aso nila sa mesa at kinain ng pagkain ni Dylan. Pasensya ka na, Sir Dylan. Natigilan si Ana at kulat itong napatingin sa aso nang bigla na lang itong natumba. Anong ginawa mo? Mahigpit na hinawakan ni Dylan ang kamay ni Ana dahil sa nakita niya. Nakakakita ka? Utal na tanong ni Ana habang tinititigan si Dylan. Kahit si Dylan ay nagulat dahil sa ginawa niya. Bakit? Isusumbong mo ba ako sa amo mo? Sasabihin mo ba sa kanya ang nalalaman mo? Bakit gusto mo kong patayin? Galit na sigaw ni Dylan habang umiling si Ana sa kanya. Ano ba yung pinagsasabi mo, sir? Wala akong bala. Manahimik ka. Ang akala ko mapagkakatiwalaan ka. Ang akala ko iba ka sa kanila. Pero mali pala ako. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa'yo na patayin ako. Hindi ko alam. Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Hindi ako masamang tao at hindi kita kayang patayin. Lalo na si Max. Iyak na sigaw ni Ana habang tinulak si Dylan at kinuha ang aso. Sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa'yo? Sinungaling ka. Kung ayaw mong ipakulong kita, huwag mo sabihin sa boss mo ang sekreto ko. Wala akong pakialam sa sekreto mo. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo, Sir Dylan. Lumayas ka. Lumayas ka. At huwag ka nang bumalik pa. Malakas sa sigaw ni Dylan habang mabilis sa lumabas si Ana sa kwarto niya. Hindi naman napigilan ni Ana ang matakot dahil sa nakita kanina. Paano na lang kung wala ang aso nilang si Max? Alam niyang kakainin yun ni Dylan at hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung may nangyaring masama sa kanyang amo. Oh, Ana, bakit nandito ka? Mabilis na niyakap ni Ana ang tiya Feli niya nang maabutan ito sa kanila. Humahagulgol ito ng iyak dahil hindi niya mapapatawad ang sarili kung may nangyari kay Dylan. Anong nangyari sa'yo? Si Sir Dylan, ayos lang ba siya? Sagutin mo ko, Ana. Kabadong tanong ni Feli habang iniisip si Dylan. Wala akong alam, tiya. Iyak na wika ni Ana. Mabilis naman na bumitaw si Feli sa kanya at naghanap agad ng masasakyan upang mapuntahan agad si Dylan. Nasaan si Sir Dylan? Kabado nitong tanong nang makarating ito sa mansyon. Nasa taas, manang. Agad na umakyat si Feli sa silid ni Dylan at naabutan ang binata na nakatayo sa bintana. Ayos ka lang ba? Nag-aalala nitong tanong
Mabilis na nilingon ni Dylan si Feli at agad yumakap dito. Ano bang nagawa kong kasalanan sa mundo, Yaya? Bakit ba gusto nila akong mawala? Hindi napigilan ni Feli ang mapaiyak habang yakap-yakap ang binata. Saksi siya sa paghihirap ni Dylan mula noong mawala ang mga magulang nito. Bakit hindi mo tignan kung ano talaga ang totoong nangyayari? Wika ni Feli habang kumala si Dylan sa pagkakayakap niya rito. Matagal nang alam ni Feli na nakakakita na si Dylan at tinatago lamang nila ito para malaman nila kung sino ang taong gustong pumatay sa alaga niya. Pumuuri sila ng secret room at doon nakalagay ang mga hidden camera nila. Sabay silang pumasok sa sekreto silid at nireview ang mga footage ng nakatagong camera sa bawat sulok ng mansyon. Hindi makapaniwala si Dylan at Feli sa nakita nila sa footage. Ang akala nila ay kakampi nila ito, pero ito pala ang may gustong mawala na si Dylan. Hayop siya. Nagtiwala ako sa kanya. Napakuyom ang kanyang kamao habang hindi niya napigilan ang mapaluha. Nasaan siya? Tanong ni Dylan nang lingunin niya si Feli. Umuwi sa kanila. Sagot nito na ang tinutukoy ay si Ana. Alam ko nasaktan ko siya ng husto. Hindi mapigilan ni Dylan ang makaramdam ng guilt dahil sa ginawa niya kay Ana. Huwag mo munang problemahin si Ana. Ang kailangan mong gawin ay gantihan at ipakulong ang taong yan. Galit na wika ni Feli habang nakatingin sa monitor. Ako na ang bahala sa kanya, Yaya. Ang kailangan ko unahin ay si Ana. Kailangan ko siyang mapakasalan. Gulat na napatingin si Feli kay Dylan dahil sa sinabi nito sa kanya. Pakasalan? Oo, Yaya. Tama si Ana sa sinabi niya na kailangan ko humanap ng pamilya. Pero bakit ang pamangkin ko? Siya lang ang pwede, Yaya. At wala ng iba. Wika ni Dylan at iniwan si Feli. Patuloy naman na pinaproseso ni Feli ang sinabi sa kanya ni Dylan. Dahil kahit siya ay naguguluhan na sa desisyon ni Dylan. Anong kaguluhan ang nangyayari dito? Tanong ni Kim kay Dylan na makapasok ito sa kanya silid. Wala naman nangyari. Bali wala nitong wika. Wala? Sinabi sa akin nang natigilan si Kim at hindi tinuloy ang kanyang sasabihin. Marami pala kayong tauhan dito? Ising wika ni Dylan habang naiiling. Dylan, huwag mo namang masamain ang mga ginagawa ko sa iyo. Kaya ko ng sarili ko. Kaya? Alam kong hindi mo kaya dahil bulag ka. Pwede ba umalis ka na? Hindi kita kailangan dito. Malakas na sigaw ni Dylan kay Kim. Noon pa man ay laging na siyang tinatawag ng tita niya na bulag at walang silbi. Yaya! Sigaw ni Dylan, kaya dali-daling lumapit sa kanya si Feli. Dalhin mo ako kay Ana. Hindi na iwasan ni Feli ang magulat dahil ang akala niya ay nagbibiro lang ang binata. Noong sinabihan siya nito, napakasalan si Ana. Sigurado ka na ba talaga? Muling tanong ni Feli kay Dylan habang nasa loob na sila ng kotse. Sigurado na ako, Yaya. Malalim na napahinga si Feli dahil hindi niya mapigilan na mag-alala kay Ana. Alam niya kasi na kapag pumayag si Ana, ay pati ito maaaring mapahamak. Huwag ka mag-alala. Sinisigurado ko sa iyo na walang mangyayaring masama sa kanya. Tumango si Feli at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Ana nang makita niya si Dylan sa loob ng kanilang bahay. Patawad. Kumunot ang noo ni Ana
habang tinititigan niya si Dylan. Hindi kasi siya sanay na humingi ito ng tawad. Sa tagal ng pagtira niya sa mansyon ni Dylan, ay kilala na nito ang ugali ng binata. Alam din niya na ma-pride ito. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Pwede bang umali? Ana, Makinig ka muna. Nilingon ni Ana ang Tia Feli niya. Pakinggan mo muna si Sir Dylan. Para ano pa, Tia? Para tatuhin niya na naman ako ng masama? Para pagbintangan na naman ako sa bagay na kahit kailan ay hindi ko magawa? Iyak na wika ni Ana. Ana, patawarin mo ko. Alam kong mali ang ginawa ko. Pinigilan ni Ana si Dylan para huminto ito at hindi lumapit sa kanya. Naintindihan naman kita, pero hindi ko pa rin mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari masama sa iyo, no? Alam kong ako ang may pagkukulang. Tama na, Ana. Lumipas na yun. Kaya kalimutan na lang natin. Paano si Max? Napahinga ng malalim si Dylan dahil kahit siya ay napamahal na rin kay Max, ito kasi ang kauna-unahang aso na inaalagaan niya. Alam mo, malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya. Siguro kung wala siya, ay wala na rin ako rito. Sinubukan ulit ni Dylan ang lapitan si Ana at napansin niya na hindi na siya pinipigilan nito. Na makita rin ni Feli ang paglapit ni Dylan kay Ana, ay ito na ang kusang umalis at hinayaan na mag-usap ang dalawa. Mahihilingin sana ako sa iyo, Ana. Wika ni Dylan, kaya nag-angat ng mukha si Ana sa kanya. Ano yun, Sir Dylan? Pwede mo ba akong pakasalan? Namilog ang mga mata ni Ana dahil sa sinabi sa kanya ni Dylan. Hindi niya kasi inakala na ito ang sasabihin sa kanya ng binata. Pakasalan? Utal nitong wika. Alam kong naguguluhan ka, Ana. Pero ito ang kailangan kong gawin. Naguguluhan naman si Ana at pilit na inintindi ang sinabi sa kanya ni Dylan. Pero bakit? Alam mong may mga taong gustong mawala ako. At kilala ko na sila, Ana. Kilala mo? Sino? Sino ang taong yun? Basta, Ana. Kaya pumayag ka na, napakasalan ako. Huwag ka mag-alala. Kapag naipakulong ko na sila, ay pwede ka na makipag-divorce sa akin. Isa pa, huwag ka mag-alala dahil babayaran kita. Babayaran mo ko? Oo, Ana. Basta pumayag ka lang. Kahit hindi pa rin maitindihan ni Ana si Dylan, ay bigla na lang itong tumango. Pumapayag ka na? Tuwang wika ni Dylan. At kusa akong pumayag, kaya hindi mo na ako kailangan pambayaran, Sir Dylan. Matagal ko na rin na hiniling na sana makuha mo na ang justice na nangyari sa pamilya mo at lalong-lalo na sa iyo. Si Dylan naman ang hindi makapaniwala dahil sa sinabi sa kanya ni Ana. Mabilis sa pinaligpit ni Feli ang mga gamit ni Ana. Kailangan din nila na ilihim nila ang gagawin nilang kasal ni Ana at Dylan. Alam kasi nila na gagawin ng taong yun ang lahat upang mapigilan ang balak ni Dylan na pagpapakasal. Matapos ikasal si Ana at Dylan ay agad na silang bumalik sa mansyon. Hindi naman nila inaasahan na maabutan doon si Kim at Sandro. Akala ko ba pinapalayas mong babaeng yan? Galit na wika ni Kim nang makita si Ana. Bakit ko naman yun gagawin? Anong bakit? Nakalimutan mo bang muntik ka ng patay ng babaeng yan? Hilaw na ngumiti si Dylan at masamang tinignan si Kim. Kung may tao mang gagawa nun, sinisiguro kong hindi si Ana yun. Lalo na ngayon at kasal na kami. Napasinghap si Kim dahil sa sinabi ni Dylan. Anong kasal yung pinagsasabi mo? Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, tita. Kasal na kami.
at lahat ng kayamanan ko ay nakapangalan sa kanya. Hindi makapaniwala si Kim sa kanyang narinig at galit na sinugot si Ana. Bitawan mo ko! Malakas na tinulak ni Ana si Kim, kaya gulat itong napatingin sa kanya. Asawa na ako ng pamangkin mo, kaya wala kang karapatan na saktan ako. Wika ni Ana at inalalayan si Dylan na umakyat. Malakas naman na napasigaw si Kim dahil sa inis na nararamdaman niya. Gusto niya sugurin si Ana at ibalik ito sa basurang pinanggalingan nito. Ang lakas ng loob niya para gawin sa akin to. Nilapitan siya ng kanyang asawa at pinakalma. Sandro, gawin mo ang lahat. Hindi pwede na mapunta lang sa babaeng hampas lupa na yun ang lahat ng pinaghirapan natin. Nanginginig na wika ni Kim. Bakit ganun ang ugali ng tita mo? Bakit hindi siya masaya? Takang tanong ni Ana nang makapasok na sila sa silid nito. Ana, sila ang gustong pumatay sa akin. Gulat na napatingin si Ana kay Dylan dahil sa sinabi nito. Pero, kamag-anak mo sila. Ampon lang ng lolo ko si Tita Kim. Kaya hindi nakakapagtaka na gawin niya yun sa akin. Naiiling si Ana dahil sa sinabi ni Dylan. Pero hindi ba? Dapat tumanaw sila ng utang ng loob sa lolo mo. Isa pa, alam mo na pala na sila ang may gusto mo wala ka. Bakit hindi ka pa nagsusumbong sa mga pulis? Kulang pa ang ebidensya na hawak ko, Ana. Dapat pala, hindi muna tayo titira rito. Napatingin si Ana sa kamay ni Dylan nang hawakan nito ang kanyang kamay. Huwag ka mag-alala. Hanggat alam nila na hindi ako nakakakita, ay alam ko na kampante sila sa mga ginagawa nila. Pero dapat mag-ingat pa rin tayo, lalo na sa mga pagkain mo. Ayoko na maulit pa yung nangyari sa'yo noong Dylan. Hindi napigilan ni Ana ang kanyang sarili at niyakap nito ang binata. Basta Ana, magtiwala ka lang sa akin. Wika nito habang niyakap na mahigpit si Ana. Takang napatingin si Ana kay Kim nang makababa ito sa sala. Ano ginagawa niyo rito? Taka nitong tanong, pero mabilis sa bumaling ang kanyang mukha sa kabila ng bigla siyang sampalin ni Kim. Anong karapatan mo para tunungin ako? Baka nakalimutan mo na bahay ko rin to. Malakas siyang sigaw habang ngumiti si Ana sa kanya, kaya lalong nakaramdam ng inis si Kim kay Ana. Huwag mo rin kalimutan na asawa ako na may-ari ng bahay na to. At baka nakalimutan mo na ikaw ang sampid. Namilog ang mga mata ni Kim habang nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Umalis ka na. Muling wika ni Ana at tinalikuran si Kim. Sandro! Malakas siyang sigaw at dali-dali naman na lumapit sa kanya ang kanyang asawa. Ihanda mo ang lahat. Kailangan mong magpatawag ng meeting para mapatalsik na si Dylan. Galit niyang wika at dali-daling kinuha ang kanyang bag. Pinatawag ko kayong lahat para bumoto. Ngiting wika ni Kim habang nagtataka ang mga taong nasa harapan niya. Kailangan ako na ang humawak sa kumpanyang ito. Pero bakit ikaw? Nasa si Sir Dylan? Masamang tinignan ni Kim ang taong nagtanong sa kanya. Alam mo naman na bulag siya, di ba? Kaya bakit mo pa siya hinahanap? Malakas niyang sigaw. Alam mo rin na siya ang totoong may-ari ng kumpanya? Manahimik ka. Kung ayaw mo, ako ang bagong president dito. Mas mabuti pang umalis ka na lang. At kung meron pang gustong tumutol, ay umalis na. Ayoko nang marinig pa ang mga sasabihin niyo. Bakit kailangan nilang umalis? Nagulat ang lahat nang makita nila si Dylan. Ikaw, bakit ka narito? Utal na tanong ni Kim habang tinititigan si Dylan. Bakit tita? Bawal ko bang dalawin ang sarili kong kumpanya?
Napasinghap si Kim nang mapansin na nakatitig si Dylan sa kanya. Nakakakita ka na? Ngumiti si Dylan sa kanya at umupo sa swivel chair. Matagal na, tita. Napahawak si Kim sa bibig niya dahil sa nanilig niya kay Dylan. Ang hindi nito inaasahan ay ang paglabas ng baril ni Sandro at biglang binaril si Dylan. Malakas na naghiyawan ang mga taong nasa loob at naguunahan sa paglabas. Anong ginawa mo? Bakit mo binaril ang pamangkin ko? Iyak na sigaw ni Kim at dali-dali nilapita si Dylan. Ano bang tinutunga-tungangan niyo dan? Tumawag kayo na ambulance! Iyak na sigaw habang nilapitan siya ni Sandro. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ka ba masaya sa ginawa ko? Galit niyang nilingon ng asawa dahil sa sinabi nito sa kanya. Anong masaya? Nababaliw ka na ba? Oo, aaminin ko na nakisakim ako sa kayamanan ni Papa. Pero kahit kailan, Sandro, hindi ko hiniling na mawala sila. Dahil mahal ko sila. Dahil pamilya ko sila. Kaya lang naman ako nagkakaganito. Dahil ayoko na mapunta sa babaeng yun ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya namin. Gumising ka sa katotohanan, Kim. Hindi mo sila pamilya. Ako lang ang pamilya mo at wala nang iba pa. Dapat mo pa nga akong pasalamatan dahil ako na ang gumawa ng paraan. Paraan? Anong paraan? Ano ba yung pinagsasabi mo, Sandro? Malawak na ngumiti si Sandro at inalalayan na tumayo si Kim. Alam mo bang ako ang pumatay kay Papa at sa mga magulang ni Dylan? Hindi makapaniwala si Kim sa narinig niya at mabilis sa sinampal at hinampas si Dylan. Hayop ka! Bakit mo yun ginawa? Bakit mo ginawa sa pamilya ko? Ilang beses ko bang sabihin sa iyo na hindi mo sila pamilya? At higit sa lahat, kailangan na nilang mawala para mapunta sa atin ang mga kayamanan nila. Sadyang maswerte lang si Dylan dahil nabuhay pa siya. Hayop ka, Sandro. Walang hiya ka. Tama na. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na wala na sila. Kaya pumirma ka dito. Hinagi si Sandro ang isang papel kay Kim at agad niya itong binasa. Ano? Ipapalipat mo ang lahat ng kayamanan namin sa pangalan mo? Oo. At gawin mo na ang gusto ko kung ayaw mo matulad ka kay Dylan. Hindi makapaniwala si Kim sa naninig niya sa kanyang asawa. Hindi niya akalain na ganito kasama si Sandro. At higit sa lahat, hindi niya akalain na ang dating asawa na mabait at sunod-sunuran sa kanya noon ay magiging isang halimaw dahil lang sa pera. Bigla naman silang napatingin sa pinto nang may bumukas nito. Manlalaban pa sana si Sandro na makita niya ang mga pulis. Pero hindi na siya nakapalagpa nang tutukan siya ni Dylan ng baril. Hindi niya kasi akalain na buhay ito. Bakit buhay ka pa? Gulat niyang tanong kay Dylan. Mabilis naman na hinubad ni Dylan ang bulletproof na suot niya. Pinaghandaan ko talaga ang araw na to, Sandro. Wika ni Dylan habang nilagyan ng mga pulis ng posas ang braso ni Sandro. Alam mo bang matagal ko nang alam na ikaw ang may pakana para patayin ako? Ginamit mo si Ana. Galit na sigaw ni Dylan at sinuntok si Sandro. Ano bang nagawa namin sa'yo? Naging mabuti naman ang pamilya namin sa'yo. Muling sigaw niya habang napatingin kay Sandro na nag-umpisa ng umiyak. Mabuti? Kahit kailan ay hindi kayo naging mabuti sa akin. Lalo na si Papa. Ang baba ng tingin niya sa akin. Ang tingin niya sa akin ay walang silbi at sunod-sunuran lang sa anak niya. Lalo ka na, Kim. Simula noong ikasal tayo ay hindi ko na naramdaman na mahal mo ko. Ginamit mo lang ako para gawin mong utusan. Kahit kailan ay hindi ko naramdaman na asawa mo ko.
At kahit kailan ay hindi mo pinaparamdam sa akin yun dahil ang tingin mo lang sa akin ay isang basura. Mali ka. Minahal kita. Pero alam mo naman na kailangan kong alagaan ang kumpanya namin. Alam mo na hindi pa kaya ni Dylan na pamahalaan ito. Iyak na wika ni Kim habang nakatingin kay Sandro. Tama na yan. Sa presinto na kayo mag-usap. Wika ng pulis at dinala si Sandro. Mabilis naman na sumunod si Kim at iniwan si Dylan. Nang makalabas ito, ay doon niya nakita si Ana na nasa labas. Na makita ni Ana na si Dylan na lang ang natitira sa loob, ay mabilis itong pumasok at niyakap si Dylan. Ayos ka lang ba? Taranta nitong wika at kinapa-kapa ang katawan nito. Lihim naman na napangiti si Dylan dahil sa ginawa ni Ana. Ang sweet naman na misis ko. Pero wag dito. Nakakahiya. Nag-angat na mukha si Ana at mabilis sa hinampas si Dylan. Ano ba yung pinagsasabi mo? Totoo naman. Tingnan mo. Pinapanood nila tayo. Malakas na napasigaw si Dylan nang apakan ni Ana ang kanyang paa. Hey! Misis ko! Natatawa niya sigaw habang iniwanan siya ni Ana. Mabilis siyang tumakbo at agad na niyakap si Ana. Ang bilis mo naman magtampo. Wika niya rito habang nanatili pa rin siyang nakayakap sa likod nito. Sir Dylan, nakalimutan mo yata na nagpapanggap lang tayo. Wika ni Ana at binaklas ang kamay ni Dylan pero mabilis siyang pinaharap ni Dylan sa kanya. Ayoko na magpanggap pa, Ana. Totohanin na natin yun. Mahal kita, Ana. Mahal na mahal kita. Namilog ang mga mata ni Ana habang mabilis sa siniil ni Dylan ng halik ang kanyang labi. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.